May kaso nga ako eh. Pero ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito nagtatrabaho lang. Nasagasaan ng politiko, yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grijaldo. What mission have you accomplished? Meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun lang po. Nandito kayo mga pulis, makinig kayo. Ha? Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You're wearing that badge. You're wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ha? Ipaglaban ninyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtraining kayo. Yung sweat, blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan. At gaganunin lang kayo. Paglaban ninyo, taongan ninyo. My God, if I were the chief PNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan. More so, the injustice is coming from my own institution itself. Because magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP, you relay my messages to your to the DP, ha? And to your Chief PNP. I-relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng diktahan on what to do because that is already overreach on my part. May sarili kayong chain of command. Sundin ninyo. O sa akin lang, as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa nyo kay Grijaldo. Paglaban nyo yung taongan nyo. Lalong-lalo na, classmate mo yun. Sobra kung nangyari sa kanya. Eh, anong sabihin ngayon ng ibang mga opisyal ninyo? Ibang mga tauhan ninyo? Ganito pala ngayon. Hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon kapag ako'y lumalaban sa tama at sa katotohanan. Hindi pala ako kayang dipinsahan. Bagkos ako pa'y pinutulan ng sweldo. Ano makakain ng pamilya ko kapag ganun? Konsensya naman kayo. What happened to Grijaldo may happen to you. O hindi mangyari sa inyo yan. At kapag ganun kayo ka-weak as an institution, I don't know what will happen to the PNP. Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong magpa-kuhan dyan. Yes. Sir, I would like to inform the Honorable Senator that the PNP is apolitical po, sir. With regards to Colonel Grijaldo po, sir, meron mga reasons kung bakit yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng sahod. It may be the resource person, si Colonel Uliciano, hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Thank you, reason, no work, no pay. Yun nga, but what I'm telling you is about the welfare of your men, that you should be liberal enough in implementing your own policies. Tingnan yung kabutihan ng tao. Because hindi ka forever, Kenneth, Regional Director, may chance rin na mangyari sa iyo yan. At kung pag nangyari sa iyo yan, what will you feel? What is behind my statement is yung aking pagiging pulis.
Ha? Kasama niyo ako! Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinanggalingan ng mga pinagsasabi ko, hindi. Dahil nasa kabilang bakod kami ng politics. Wala. At hindi ito. Ano yung uniforme na sinusuot ninyo at willing kayo na mamatay sa uniforme na yan? Yun ang aking sinasama ng loob, Kenneth. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Go ahead. Sir, kami nga po ay nagpapasalamat dahil kasama niyo po kasama namin po kayo, sir, as the former chief PNP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Colonel Ulicanio, hindi niya alam yung underlying circumstances kung meron pang dahilan kung bakit po naputulan ng sahod si Colonel Grijaldo. Yun lang po, sir. Well, inform us. Kung ano. Huwag tayong ilatag natin ang baraha. Kung bakit talaga ninyo ginano yung tao. Tanungin natin. Yes, sir. Did he violate the law? Meron ba siyang binayulit na batas? Yung pagka-contempt niya, kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba niya? I'm sure all of you were watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Yes, sir. Based on our policy, sir, yung allowpe po kasi, sir, once hindi siya makapag-perform, katulad nung nakulong, sir, so he will be issued orders as allowpe, sir. Then, corresponding to that, yung salary na, sir, talagang puputulin din based on the... Wala akong question dyan. Alam ko may mga policy na ganyan. What I am telling you about is how you interpret your policies. Bahawa naman kayo sa tao ninyo. Yun yung sa akin. Welfare of your men. Yun lang sa akin. Ha? I hope you get me right. I hope. Hindi ko sinasabi na pag walang tapon niyo yung mga policy ninyo dahil ginawa yan, may rason yan. At ang rason yan, I should be clear to you. Bakit natin ginawa yan? Kasi yung mga eskalawag na pulis na patuloy pa rin na nagtatanggap ng sweldo kahit may mga kaso, yan, ginawa natin yan. Pero in the case of Grijaldo, dapat sabi ko nga sa inyo, dapat marunong kayo interpret your own policy to your advantage. Kayo, advantage ninyo sa inyo. Huwag naman na ganunin yung tao ninyo. So, yeah, you want to say something? Yes, sir. Sir, we will submit ASAP, sir, yung documents regarding Colonel Grijaldo, sir, to your office. And we will also inform yung office concerned, Your Honor. Thank you po. Thank you. Salamat. You want to say something, Senator JB?